How to set your price as a video editor. I get it, baguhan ka pa lang kaya wala kang ka-idea kung magkano nga ba dapat ang i-charge mo kay client o magkano dapat ang rate mo as a video editor. Kaya sa video na to, tuturuan kita kung paano maka-come up ng video editing rates mo. Number 1, look at other people's rates. Punta ka sa OnlineJobs.ph o kaya sa Upwork, tignan mo kung magkano ang charge ng mga video editors doon. Tignan mo kung magkano yung rate nila. Kunyari, short form video editor ka. I-type mo sa search bar ang short form video editor. Lalabas lahat ng mga tao na nag-o-offer ng short form video editing. From doon, magkakameron ka ng idea kung magkano dapat yung rate mo. Next, ask your friends. Kung meron kang kaibigan na video editor din, itanong mo kung magkano yung rate nila. Ngayon, kung wala ka namang kaibigan na video editor, sumali ka sa Facebook groups, tanong-tanong ka doon kung magkano ang rate nila. Next, talk to your client. Ask them how much they want to pay you. If it is low, always try to negotiate. Kung okay sa iyo yung budget nila, edi go, i-grab mo na yan, baka mawala pa. Next, think about your skills. Syempre, the better you are, the more you can charge. Next, consider your costs. Think about the tools and the software na binili mo, yung oras na gagamitin mo para matapos ang video, at yung dami na maipapagod mo para lang matapos mo yung video. Lastly, set a fair price. Choose a rate na okay sa inyong dalawa ni client. Siyempre, at the end of the day, si client pa rin ang masusunod. Kahit pa sabihin na $3 lang ang rate mo per video o $60 per video, kung di naman kaya ni client na bayaran ka sa ganung rate, wala din yon. So, dapat parehas kayo nag-agree. If you need someone na magko-coach sa'yo hanggang makakuha ka ng client for video editing or social media management, mag-enroll ka na sa Creative Potion. Follow for more videos!